Paano kung sabihin ko sa iyo na sa katahimikan ng gabi, sa ganap na 3:03 ng umaga, maaari mong matuklasan ang isang lihim na sobrang lakas na kayang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran magpakailanman? Tatlong simpleng salita lang ang kailangan, at bigla, ang kayamanan ay magsisimulang dumaloy sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo akalaing posible. Handa ka na bang gamitin ang nakatagong kapangyarihan ng universo? Sa 3:03 ng umaga, kapag ang mundo ay natutulog at ang buwan ay kumikislap ng pinakamaliwanag, may isang bihirang sandali kung kailan ang universo ay nag-aalin pabor sa iyo. Sa tahimik at sagradong oras na ito, ang mga pintuan ng kayamanan ay maluwang na bumubukas, naghihintay na ikaw ay pumasok. Ngunit narito ang lihim, kailangan mong malaman ang sikreto. Tatlong simpleng salita na binigkas ng may intensyon ay maaaring magbukas ng agos ng kasaganaan na hindi mo pa naranasan. Hindi ito mahika, ito ay ang kapangyarihan ng kosmos, naghihintay na magtrabaho pabor sa iyo. Kaya, handa ka na bang yakapin ang kayamanang matagal nang naghihintay para sa iyo? Ang kapangyarihan ng tatlo liya. Ang oras ng 3:03 ng umaga ay may isang misteryosong enerhiya na kinikilala sa iba't ibang kultura at espiritual na mga praktis sa loob ng mga siglo. Kilala bilang oras ng mga mangkukulamki o oras ng demonyo, sa ilang mga tradisyon, pinaniniwalaan itong oras kung kailan ang hadlang sa pagitan ng pisikal na mundo at espiritual na realm ay pinakamagaan. Sa oras na ito, ang universo ay pinakatunog sa mga iniisip, nais, at layunin ng mga gising. Ngunit bakit 3:03 ng umaga? Ano ang nagpapaspecial sa oras na ito? Ito ay dahil sa 3:03 ng umaga na ang mundo ay nasa pinakatahimik na estado. Walang ingay, walang mga abala, tanging isang malalim na katahimikan na nagpapahintulot sa iyong mga iniisip at layunin na dumaan sa tela ng universo. Ang enerhiya ng oras na ito ay nagpapalakas ng iyong mga nais, kaya't ito ang perpektong oras upang magtakda ng mga makapangyarihang layunin. Sa katahimikang ito, ang isipan ay nasa pinaka-receptive nito, hindi naaabala ng pagmamadali at ingay ng araw. Sa 3:03 ng umaga, malaya ka mula sa mga ingay ng mundo at makakonekta ng mas malalim sa iyong inner self, sa iyong mga layunin at sa universo mismo. Sa isang paraan, para bang inaalok ka ng universo ng isang imbitasyon, ano ba talaga ang gusto mo? Ang pag-alig na ito ay hindi isang aksidente. Isa itong kosmikong katotohanan na maaari nating gamitin sa ating pabor. Ang sinaunang karunungan ay palaging nagsasabi sa atin na ang gabi, at lalo na ang mga oras sa pagitan ng 2:00 ng umaga at 4:00 ng umaga, ay may natatanging kapangyarihan. Sa mga mahalagang sandaling ito, maaari mong i-channel ang enerhiya ng universo upang magkatotoo ang iyong pinakamalalim na hangarin. Sa 3:03 ng umaga, ang iyong kamalayan ay mas bukas, mas handang tanggapin ang mga mensahe ng universo para sa iyo. Ito ang oras kung kailan mas madali mong maikonekta ang iyong kaluluwa sa mga enerhiya sa paligid mo, ang mga enerhiyang nakakaapekto sa iyong tagumpay at kasaganaan. Kung mas magkaalin ka sa enerhiyang ito, mas malamang natutugon ang universo. Ngunit narito ang susi, hindi para sa mga random na iniisip o alalahanin ang oras na ito. Ito ay para sa nakafocus, malinaw na layunin. Kung nais mong magmanifest ng kayamanan, ang 3:03 ng umaga ay ang perpektong oras upang bigkasin ang mga layunin na yon ng malakas, upang tunay na maramdaman kung ano ang iyong ninanais, at upang magsimula sa landas ng kasaganaan. Ang mga salitang bibigkasin mo sa 3:03 ng umaga, kapag binigkas ng may kalinawan at layunin, ay parang mga binhi na itinatanim sa masaganang lupa. Ang universo, sa lahat ng kanyang karunungan, ay kukuha ng mga binhing ito at tutulungan silang lumago, minsan sa mga paraang hindi mo kayang imaginin. Tama ang enerhiya at naghihintay ito na magamit mo ito. Kaya sa susunod na mag-3:03 ng umaga, huwag mong sayangin ang oras sa pagkabahala. Gamitin ang oras na iyon ng matalino. Hayaan mong ang iyong mga iniisip ay maging iyong realidad sa pamamagitan ng pag-channel ng kapangyarihan ng universo sa pinaka-receptive nitong oras. Ang tatlo salita. Ngayon na napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng 3:03 ng umaga, oras na para ipakita ang pinakamahalagang bahagi ng ritual na ito, ang tatlo salitang magbubukas ng daloy ng hindi inaasahang kayamanan sa iyong buhay. Ang mga salitang ito ay hindi basta-basta na mga parirala, mayroon itong malalim na kahulugang enerhetiko na perpektong umaayon sa mga puwersa ng universo. Kapag binigkas sa 3:03 ng umaga, nang may layunin at kalinawan,
ang mga salitang ito ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na maghahatid sa iyo patungo sa kasaganaan. Kaya, ano ang mga mahiwagang salitang ito? Mga salitang may kapangyarihan ba? Mga salitang may kakayahang mag-manifest? O mga salitang may hawak na isang sinaunang lihim? Ang sagot ay lahat ng nabanggit. Ang tatlo salita ay, karapat-dapat ako. Ang mga simpleng salitang ito ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan. Kapag binigkas mo ang mga ito sa 3:3 ng umaga, hindi mo lang inuulit ang isang parirala. Ipinahayag mo sa bawat hibla ng iyong pagiging na karapat-dapat ka sa kayamanan at tagumpay na darating sa iyong buhay. Isa itong afirmasyon ng iyong sariling halaga, ang iyong kahalagahan sa universo, at ang iyong kakayahang mag-akit ng kasaganaan. Karapat-dapat ako. Ang mga salitang ito ay umuukit sa isang malalim, espiritual na antas. Isa itong pahayag ng iyong kahandaan na tumanggap. Ang universo ay nagbibigay lamang sa mga naniniwala na sila ay karapat-dapat, at sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga salitang ito, inaalin mo ang iyong enerhiya sa enerhiya ng kosmos. Sinasabi mo sa universo, bukas ako sa pagtanggap ng kayamanan, at alam ko na karapat-dapat ako dito. Maaaring magtaka ka, bakit ang tatlong salitang ito? Bakit ang karapat-dapat ako ay napakahalaga sa proseso ng manifestation? Ang sagot ay nasa koneksyon sa pagitan ng paniniwala at manifestation. Ang universo ay tumutugon sa enerhiyang ipinapadala natin, at ang enerhiyang ito ay nabubuo ng ating mga paniniwala. Kapag naniniwala ka na karapat-dapat ka sa kayamanan, ang enerhiyang iyon ay kumakalat at nag-akit ng mga oportunidad, tao, at sitwasyon na magdadala ng kasaganaan sa iyong buhay. Tingnan natin ito ng mas malalim. Ito ay kumakatawan sa iyo, ang individual. Ikaw ay nasa gitna ng iyong sariling universo, at ang universo ay tumutugon sa iyong mga iniisip, nararamdaman, at aksyon. Sa pamamagitan ng pagsabi ng ako, inilalagay mo ang iyong sarili bilang tagalikha ng iyong realidad, kinikilala ang iyong lugar sa kasaganaan na available sa iyo. Ang salitang ito ay nagpapakita ng kasalukuyang sandali, ang ngayon. Ang universo ay gumagana sa kasalukuyan. Kapag sinasabi mong ina-affirm mo na karapat-dapat ka ngayon, hindi sa hinaharap, hindi pagkatapos mong magtagumpay sa isang bagay, kundi sa kasalukuyang sandali. Pinapalakas nito ang iyong layunin at ini-anchor ito sa kasalukuyang enerhiya. Karapat-dapat, ang pinakamakapangyarihang bahagi ng tatlong salita. Ang pagsabi ng karapat-dapat ako, ay kinikilala na nararapat kang makatanggap ng lahat ng kabutihan na handog ng universo. Ito ang huling susi sa pagbubukas ng kayamanan at kasaganaan. Ang pagiging karapat-dapat ay hindi nangangahulugang kailangan mong maghirap o magtrabaho ng labis para makuha ang kayamanan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kayamanan ay iyong karapatan mula sa kapanganakan, at ang universo ay handang ipamahagi ito sa iyo, basta't naniniwala ka na karapat-dapat ka rito. Kapag ang tatlong salitang ito ay binigkas sa 3:3 ng umaga, nag-a-activate ito ng isang makapangyarihang pagbabago sa loob mo. Nililinaw nito ang anumang mga limitasyong paniniwala tungkol sa iyong halaga at binubuksan ang pinto sa walang katapusang posibilidad. Nagpapadala ka ng mensahe sa universo na handa ka ng tumanggap at tutugon ang universo ng may malasakit. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, maramdaman mo ang kanilang resonance sa kaibuturan ng iyong puso. Hayaan mong ang paniniwala sa iyong pagiging karapat-dapat ay mag-penetrate sa bawat selula ng iyong pagkatao. Bigkasin mo ito ng may tiwala, alam mong inaalin mo ang iyong sarili sa malawak na enerhiya ng universo na laging handang sumuporta sa iyo. Paano gawin ang ritual? Ngayon na alam mo na ang kahalagahan ng 3:3 ng umaga at ang kapangyarihan ng tatlong salita, oras na para matutunan kung paano ito maisagawa ng tama. Dito nagaganap ang mahika, ngunit tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagsasabi ng mga salita, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya, layunin, at paniniwala sa universal na daloy ng kasaganaan. Narito ang isang step-by-step na gabay kung paano isagawa ang ritual sa 3:3 ng umaga. 1. Ihanda ang iyong isipan. Bago mo pa man sabihin ang mga salita, mahalagang ihanda ang iyong isipan. Ang ritual na ito ay tungkol sa pagkonekta sa universo, at ang iyong mindset ay may malaking papel sa pagiging epektibo nito. Maglaan ng ilang minuto sa katahimikan upang linisin ang iyong mga iniisip. Bitawan ang anumang negatibong paniniwala o hadlang na maaaring makagambala sa iyong manifestation.
Ito ay isang pagkakataon upang tumutok lamang sa kung ano ang nais mong ipasok sa iyong buhay, kayamanan, mga oportunidad, tagumpay. Kung nararamdaman mong puno ng mga alalahanin ang iyong isipan, magpahinga at kumuha ng ilang malalim na paghinga upang magpakalma. Huminga ng malalim ng 4 na segundo, hawakan ito ng 4 na segundo, at dahan-dahang huminga palabas ng 6 na segundo. Ulitin ito ng ilang beses hanggang sa maramdaman mong malinis at bukas na ang iyong isipan. 2. Lumikha ng tamang kapaligiran. Ang kapaligiran kung saan mo isasagawa ang ritual ay dapat na tahimik, maaliwalas, at malaya sa mga abala. Ang alas negatibo 3 ng umaga ay isang oras kung kailan tahimik na ang mundo, kaya't yakapin ang katahimikan. Idim ang mga ilaw o, kung nais mo, magbukas ng kandila upang lumikha ng isang nakaka-relax na atmosfera. Kung maaari, alisin ang lahat ng elektronikong gamit, kabilang na ang iyong telepono, upang maiwasan ang mga abala. Maaari ka ring maglagay ng maliit na bagay na sumisimbolo sa kayamanan o kasaganaan sa iyong harapan, tulad ng isang barya, piraso ng alahas, o anumang bagay na may personal na kahulugan na may kinalaman sa kasaganaan. Makakatulong ito upang palakasin ang iyong koneksyon sa enerhiyang tinatawag mo. 3. Maghanap ng komportableng posisyon. Umakyat o humiga sa isang posisyon na komportable at relaxed ka. Maaaring ito ay nakaupo sa isang upuan na nakalapat ang mga paa sa sahig o nakaupo na nakapatong ang mga paa sa sahig. Ang mahalaga ay matiyak mong relaxed ang iyong katawan at nakaaligin ang iyong gulugod upang ang enerhiya ay dumaloy ng maayos sa iyong katawan. Ilapat ang iyong mga kamay sa iyong mga lap o tuhod, palad na nakaharap pa itaas, upang tanggapin ang enerhiya na ipapasa mo. 4. Magtuon sa iyong paghinga. Kumuha ng ilang malalim na paghinga upang mag-center. Ituon ang pansin sa sensasyon ng hangin na pumapasok at lumalabas mula sa iyong katawan. Sa bawat paghinga, isipin mong hinihigop mo ang enerhiya ng kasaganaan at kayamanan, at nilalabas mo ang anumang pagdududa o negatibidad. Habang ikaw ay humihinga palabas, maramdaman mo ang iyong sarili na pinapalaya ang anumang takot o pagtutol sa pagtanggap ng kasaganaan. 5. Ay visualize ang iyong ninanais na resulta. Bago mo sabihin ang mga salita, maglaan ng isang sandali upang i-visualize ang kayamanang nais mo. Isipin mong ikaw ay nabubuhay sa buhay na matagal mo nang pinapangarap, kung ito man ay financial freedom, tagumpay sa iyong karera, o mga oportunidad na hindi mo akalaing posible. I-picture mo ang kayamanang dumadaloy ng madali sa iyong buhay. Habang ikaw ay nag-visualize, ramdamin ang mga emosyon na kaugnay ng iyong tagumpay. I-picture mo ang kaligayahan, ang ginhawa, at ang pasasalamat na magpupuno sa iyong buhay kapag dumating na ang kayamanang ito. Hayaan mong ang mga damdaming ito ay mag-agos sa iyo habang nag-aalaga ka ng mga salita. 6. Sabihin ang mga salita ng malakas. Ngayon, oras na upang sabihin ang 3 salita, karapat-dapat ako. Sabihin ito ng mabagal, malinaw, at may layunin. Habang binibigkas mo ang mga ito, ramdamin ang kapangyarihan sa likod ng bawat salita. Ako, ramdamin ang iyong lakas, ang iyong kakayahan, at ang iyong kapangyarihang mag-anyo ng iyong sariling realidad. Ikaw ang may kontrol, at ang ritual na ito ang susi upang buksan ang iyong tagumpay. Ay ramdamin ang kasalukuyang sandali, ang ngayon. Karapat-dapat ka sa kayamanan ngayon, hindi sa hinaharap, hindi pagkatapos mong magtagumpay, kundi sa mismong sandaling ito. Karapat-dapat, yakapin ang kapangyarihan ng salitang ito. Karapat-dapat ka sa lahat ng kabutihan na handog ng universo. Ramdamin ang malalim na katotohanan ng ito, at hayaan itong mag-resonate sa iyong puso. Habang binibigkas mo ito, maniwala ng malalim na ang universo ay nakikinig at handa ng dalhin ang kayamanan sa iyong buhay. Sabihin ang mga salita ng may kumpiyansa, paniniwala, at tiwala. 7. Magpakatulog sa katahimikan at tanggapin ang enerhiya. Pagkatapos mong sabihin ang mga salita, maglaan ng ilang sandali upang magpahinga sa katahimikan. Hayaan mong ang enerhiya ay mag-settle sa iyong paligid. Huwag magmadali upang maghanap ng agarang resulta o mag-expect ng instant na pagbabago. Tandaan na ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, ang mga resulta ay nangangailangan ng oras upang mag-manifest. Sa oras na ito, patuloy na ituon ang iyong pansin sa paghinga, at hayaan mong madama ang koneksyon sa enerhiya ng kasaganaan. Tiwala na ang ritual ay isinagawa ng tama at ang universo ay nagsisimula ng ayusin ang iyong buhay patungo sa kasaganaan. 8. Tapusin ang ritual ng pasasalamat. Upang tapusin ang ritual, magpasalamat.
Pasalamatan ang universo para sa kayamanan at kasaganaan na patuloy na dumadaloy patungo sa iyo. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan sa manifestation at pinapalakas nito ang iyong koneksyon sa universo. Habang nagpapasalamat ka, ramdamin ang tiwala na ang iyong mga hangarin ay patuloy na papalapit sa iyo. Ang agham sa likod ng manifestation. Maaaring nagtataka ka, paano nga ba makakapagdulot ng kayamanan ang pagsabi ng tatlong simpleng salita sa 3:30 ng umaga? Isang pagkakataon lang ba ito o may mas malalim pang dahilan? Ang sagot ay matatagpuan sa kamangha-manghang koneksyon ng ating subconscious mind, enerhiya, at mga batas ng universo. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa paghahangad o pag-asa sa pinakamahusay. Isang proseso ito na kinasasangkutan ng pag-aalin ng iyong enerhiya sa iyong mga nais, at ang ritual sa 3:30 ng umaga ay nagsasamantala sa agham ng manifestation upang matulungan kang buksan ang iyong tunay na potensyal. Ang kapangyarihan ng subconscious mind. Ang ating subconscious mind ay isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang puwersa. Kinokontrol nito ang ating mga paniniwala, emosyon, at kung paano tayo tumugon sa mundo sa paligid natin. Karamihan sa ating mga karanasan sa buhay ay resulta ng ating subconscious programming. Ibig sabihin, ang mga paniniwala natin tungkol sa ating sarili, lalo na ang ating pagiging karapat-dapat, ay direktang nakakaapekto sa ating realidad. Kapag binigkas mo ang mga salitang karapat-dapat ako, nire-reprogram mo ang iyong subconscious mind upang ialin ito sa paniniwala na karapat-dapat ka sa kayamanan at kasaganaan. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi ng mga salitang ito, lalo na kapag kalmado at nakafocus ka sa 3:30 ng umaga, pinapalakas mo ang paniniwalang ito sa iyong kaibuturan. Habang mas naniniwala ka na karapat-dapat ka sa kayamanan, mas malamang na ang universo ay magmanifest ng kayamanang ito sa iyong buhay. Hindi kino-question ng iyong subconscious mind ang iyong sinasabi. Tinatanggap lang nito ang mga paniniwala na itinuturing mong totoo, at ang mga paniniwalang ito ay magsisimulang humubog ng iyong realidad. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong pagiging karapat-dapat, itinataguyod mo ang pundasyon para dumaloy ang kayamanan sa iyong buhay. Dito nagmumula ang tunay na kapangyarihan ng ritual, hindi sa mga salita mismo, kundi sa enerhiya sa likod ng mga ito. Ang batas ng atraksyon. Isa sa mga pangunahing konsepto ng manifestation ay ang batas ng atraksyon, na nagsasabi na ang magkaparehong enerhiya ay nag-akit ng magkaparehong enerhiya. Sa madaling salita, ang enerhiya na ipinapadala mo sa universo ay nag-akit ng katulad na enerhiya pabalik sa iyo. Kung palagi mong iniisip ang kakulangan, takot, o kahirapan, mas marami kang makakatanggap ng mga karanasan ng ganitong uri. Sa kabilang banda, kung iaalin mo ang iyong enerhiya sa kasaganaan, pasasalamat, at paniniwala sa iyong pagiging karapat-dapat, magsisimula kang makaakit ng mga oportunidad, tao, at sitwasyon na tumutugma sa enerhiyang iyon. Kapag binigkas mo ang mga salitang ikarapat-dapat ako nang may kumpiyansa at tiwala, ipinapadala mo ang isang vibration ng self-worth at bukas na pagtanggap. Tumutugon ang universo sa enerhiyang ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kayamanan at mga oportunidad na umaayon sa vibration na iyon. Quantum physics at pag-aalin ng enerhiya. Ipinapakita ng quantum physics na ang lahat sa universo ay binubuo ng enerhiya. Ang ating mga iniisip, salita, at emosyon ay mga anyo ng enerhiya na nakakaapekto sa mundo sa paligid natin. Ang universo ay patuloy na gumagalaw, at ang ating enerhiya ay nakikipag-ugnayan sa enerhiya ng mundo, na lumilikha ng ripple effect na maaaring magmanifest bilang mga konkretong resulta sa ating buhay. Sa 3:30 ng umaga, kung kailan ang mundo ay tahimik at ang iyong isipan ay kalmado, ikaw ay nasa isang estado na lubos na kaaya-aya para sa pag-aalin ng enerhiya. Ito ang oras kung kailan ang universo ay pinakatunog sa iyong mga layunin. Kapag binigkas mo ang mga salitang karapat-dapat ako, sa oras na ito, inialin mo ang iyong enerhiya sa natural na daloy ng universo, pinapalakas ang iyong kakayahang magmanifest ng kayamanan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kapangyarihan ng iyong subconscious mind, ang batas ng atraksyon, at mga prinsipyo ng enerhiya ng quantum physics, maaari kang lumikha ng isang makapangyarihang vortex ng kasaganaan. Ang ritual sa 3:30 ng umaga ay isang paraan upang gamitin ang enerhiyang ito at ay manifest ang kayamanang karapat-dapat sa iyo. Mga kwento ng tagumpay. Ngayon na nauunawaan mo na ang agham sa likod ng ritual at ang kapangyarihan ng mga salitang karapat-dapat ako,
Tignan natin ang ilang mga kwento ng tagumpay upang ipakita kung paano ang simpleng pagsasanay na ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kayamanan at kasaganaan. Ang mga kwentong ito ay patunay na kapag iniaalin mo ang iyong enerhiya sa universo at nagsasalita ng may layunin, tutugon ang kosmos sa kamanghamanghang mga paraan. Kwento 1, ang hindi inaasahang promosyon. Si Sarah, isang 42 taong gulang na negosyante, ay matagal nang nararamdaman na siya ay naiiwan sa kanyang karera. Sa kabila ng sipag na kanyang ibinubuhos, tila hindi siya nabibigyan ng pagkakataon para sa promosyon o mga oportunidad na tumaas sa kanyang posisyon. Isang gabi, nakatagpo siya ng isang artikulo tungkol sa ritual sa 3:03 ng umaga at nagpasya siyang subukan ito. Sa isang isipan na may halong pagdududa at pag-asa, itinakda niya ang alarma para sa 3:03 ng umaga, nilikha ang isang tahimik na kapaligiran, at paulit-ulit na binanggit ang mga salitang, "Karapat-dapat ako," ng buong paniniwala. Isang linggo matapos iyon, tumanggap si Sarah ng tawag mula sa kanyang boss na nag-aalok ng isang promosyon na hindi niya ina-applyan. Isa itong posisyon na may mas mataas na sahod at higit na responsibilidad, at dumating ito bilang isang ganap na sorpresa. Naniniwala si Sarah na ang pagbabago sa kanyang pananaw at paniniwala sa kanyang pagiging karapat-dapat ay nagbukas ng pinto para sa oportunidad na ito. Para bang ang universo ay sa wakas ay nakilala ang aking pagsusumikap at pinayagan akong pumasok sa isang bagong yugto ng aking karera, sabi niya. Kwento 2, ang nakatagong mana. Si Ramon, isang 60 taong gulang na retirado, ay matagal nang nahirapan sa kanyang pinansyal na kalagayan. Sa kabila ng pagkakaroon ng magandang trabaho noon, hindi siya nakapag-ipon ng malaki at ngayon ay umaasa lamang sa isang katamtamang pensyon. Palagi niyang iniisip na ang kayamanan ay isang bagay na malayo sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang tungkol sa ritual sa 3:03 ng umaga mula sa isang kaibigan, nagdesisyon siyang subukan ito. Nagising si Ramon ng 3:03 ng umaga, isinagawa ang ritual, at paulit-ulit na binanggit ang mga salitang, "Karapat-dapat ako," ng may buong tiwala. 2 linggo pagkatapos, tumanggap siya ng tawag mula sa isang abogado na nagsabi sa kanya na siya ay nakatanggap ng malaking halaga ng mana mula sa isang malalayong kamag-anak. Ang mana ay sapat upang masakop ang kanyang mga gastusin sa pagreretiro at higit pa, kaya't nakapagpatuloy siya ng komportableng buhay. Naniniwala si Ramon na ang kanyang pagiging bukas sa pagtanggap ng kayamanan at ang pagtanggap sa kanyang pagiging karapat-dapat ay ang susi upang mabuksan ang hindi inaasahang yaman. Hindi ko inisip na mangyayari ito sa akin, sabi niya. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang universo ay may plano para sa akin. Kwento 3, ang pag-usbong ng negosyo. Si Maria, isang may-ari ng maliit na negosyo, ay matagal nang nahirapan upang palagin ang kanyang online na tindahan. Sa kabila ng maraming oras ng trabaho at pamumuhunan sa marketing, hindi sapat ang kita ng kanyang negosyo. Dahil sa kalituhan, nagdesisyon siyang subukan ang ritual sa 3:03 ng umaga upang mapabuti ang kalagayan. Sa gabi ng kanyang ritual, sinabi ni Maria ang mga salitang, "Si karapat-dapat ako," ng buong puso. Inisip niyang ang kanyang negosyo ay magiging matagumpay, na ang mga customer ay magsisipunta sa kanyang website at tataas ang kanyang mga benta. Kinabukasan, isang kilalang influencer ang nag-share ng kanyang produkto sa social media at tumaas ng malaki ang traffic ng kanyang website. Sa loob ng isang buwan, ang kanyang mga benta ay dumoble at ang negosyo niya ay nagsimulang magtagumpay. Ibinibigay ni Maria ang kredito sa ritual na nagbigay sa kanya ng pagbabago sa pananaw upang tanggapin ang kanyang halaga bilang isang may-ari ng negosyo at maakit ang mga tamang oportunidad. Palagi kong naramdaman na hindi ako karapat-dapat sa tagumpay, aminin ni Maria, ngunit ngayon, alam ko na karapat-dapat ako sa lahat ng darating sa aking buhay. Ngayon na natutunan mo na ang kapangyarihan ng 3:03 ng umaga, ang kahalagahan ng 3 salita, at ang mga simpleng hakbang upang isagawa ang ritual, oras na upang kumilos. Ang kayamanan at kasaganaan ay hindi para lamang sa ilang tao. Ito ay para sa sinumang naniniwala na karapat-dapat sila at handang ialin ang kanilang enerhiya sa universo. Tandaan, ang universo ay palaging nakikinig at naghihintay ito para ikaw ay pumasok sa iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagsabi ng mga salitang, "Karapat-dapat ako," sa 3:03 ng umaga, ikaw ay kumokonekta sa daloy ng kasaganaan na nakapaligid sa iyo.
Sinasabi mo sa universo na handa ka ng tumanggap at tutugon ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kayamanan, mga oportunidad at tagumpay na nararapat sa iyo. Mahalagang magtiwala sa proseso. Ang manifestation ay hindi tungkol sa agarang resulta, ito ay tungkol sa konsistensya at paniniwala. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan ang kayamanang hinahanap mo ay darating sa mga hindi inaasahang paraan. Manatiling bukas, manatiling positibo, at patuloy na maniwala sa iyong halaga. Kaya't sa susunod na mag-alas negatibo 3 ng umaga, huwag lang matulog, kontrolin ang iyong kapalaran. Sabihin ang 3 makapangyarihang salita at panoorin kung paano magbabago ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo kailanman inisip. Handa ka na bang buksan ang kasaganaan na naghihintay sa iyo? Ang universo ay handang sumuporta sa iyo. Ang tanong ay, handa ka na bang yakapin ito?